Yo, sa mga D-Wire, so product review tayo dito sa ating biniling optical D50 audio hi-fi bass power amp. So yung dati kong ni-review yung D10. So meron ng, alam ko meron ng D100 tsaka CD100, parang something ganon. So ang kinaibahan lang nito dun sa ni-review ko na una na D10, yung kulay. Joke lang. Siyempre sa kulay, aside from that, meron na siya ng optical input. Dun sa D10, RCA lang tsaka Bluetooth. Ito meron pang optical. So kung meron kayong optical player, halimbawa yung DVD player na may optical, ayun, panalo. Mas digital lang ang labas. Mas high definition, kumbaga. Tapos sa ilalim, parang mas nag-improve din. Hindi ko lang matandaan parang mas nag-improve din. Pero nakita ko dun sa D100, yung pinakang amplifier chip, ayan yan. Yung nasa, niyan. Nandito siya, tapos merong heatsink. Hindi ko lang basta parang may heatsink Ito yung pinamimili ako sa dalawa kung D100 or itong D50. Dito tayo sa mas mura ng konti. Sabi ko, hindi ko pa naman nariribit to. Kaya subukan natin. Ang ganda rin ng mga hinang ngayon. Dinoble pa ng soldering iron. So subukan natin silipin yung chip niya, kung ano yung chip na ginamit. Kasi dun sa una nating vlog na D10, hindi natin nasilip yung chip So ito yung kanyang amplifier chip. Hindi ko lang maaninag ba o wala talaga nakasulat. So wala ayan tinitingin ako sa macro lens. Wala talaga siya nakasulat. So wala tayong idea kung ano yung power na kayang ibigay nito. Pero according sa specs niya, 100 watts. So yun kanyang preamp. Ayan. Itong nasa taas nito, ito yung kanyang Bluetooth Bluetooth player and receiver. Ito yung nasa taas niya. Tapos ayan, may mga label naman, pero yun sa parang sa RCA right channel o RCA right channel, yung right channel parang nakahangi iba wala nakalagay so mono lang siya, baka naka-parallel na siya. Kasi nga single channel lang, kasi itong palang isang terminal to para sa tweeter. So yung tweeter naka-parallel lang din siya sa main amplifier. So ito tsaka yan, isa lang pinanggalingan, meron lang siyang filter capacitor. So ito filter capacitor ito, malamang meron lang siyang cover, pero ayan kung sususugin niyo yung sa PCB nya, ayan, nakaparallel lang siya, one channel lang talaga siya, nakamono. Yung power supply, ayan, parang mas na-improve din compared dun sa una. Okay naman. So subukan na natin. So dito natin load sa 4 ohms na Tosundra Plus 801 para makita natin kung gaano kalakas yung pwede niya ibigay ng power. Kasi susubukan natin gumawa ng ng chip setup na video. Dami nagre-request na mga naghahanap ng sample na soon magpapagawa, kaya gawan natin ng sample muna. So yung input pala ng power niya 12 volts hanggang 24 volts sa DC yan Sa AC naman syempre nakalagay lang 220, pero tingin ko pwede yan sa 100 to 220 kasi switching type kalimitin kapag switching type power supply, variable yung niya, pwede siya sa 100 to 220 volts. Yun ang kalimitan sa SMPS So para ma-maximize mo yung power yung kung halimbawa gagamitin sa sasakyan, sa tricycle or sa jeep, pilitin yung
i-maximize yung power niya na 24 volts para ma-maximize yung ipilitin niyo para i-maximize yung voltahe na input ng supply na 24 volts para ma-maximize yung power ng amplifier. So halimbawa 100 watts yung nasa specs niya, sa 24 volts yun, kung sakaling 12 volts lang yung ipifeed nyo na supply, 50 watts lang yun. Kaya malamang tong power supply nito nung SMPS niya nasa around 24 volts yan, or more or less mga ganun. Kasi yung sa D10 parang 21 volts lang yung last na sinukat ko ewan ko lang ito. Kaya sige, subukan na nating i-play. So yan, naka-plug in na. So selection ng power supply natin, syempre dito tayo sa AC. Tingnan natin kung may magsasalita. Yun ang pinakang-ayaw ko sa Bluetooth device is ready to pair. Yun ang pinakang-ayaw ko. Pero tingnan natin. Surprise na lang. The Bluetooth device is ready to pair. Yun na nga ba sinasabi natin Paano kaya natin maalis yung the Bluetooth device is ready to pair? So, testing na nga natin. So, yun. Nakakonect na yung ating cellphone. By Spotify tayo magpapatugtog. Bahala na kung makapiright o hindi. So gamit tayo ng Twitter para medyo may bilis ng content. So hindi ko na siya nilagyan ng capacitor kasi nga may capacitor na yung bago mag terminal So naka low pass naka high pass filter na yan. So dito sa buffer yung gamit natin, kaya asahan natin na hindi ganun kalakas yung boses niya. Pero pakinggan muna natin na nakataob tong Twitter. Me now that she says I'm so rude. Monday, I'm fantastic. Me now that she says I'm so rude. Ooh, just like a silk, so fun. Me up like a silk, I'm a little love. But take me when I'm feeling a strong thing. So, malinis din yung binibigay na sound nito kahit pa paano. Hindi tulad ng mga unang lumabas na mga amplifier board na ganito na parang sobrang garalgal, sobrang maskat sa tenga, sobrang pasag na. Ito, kahit nasa lagpas na ng kalahati tapos yung ating ayun, nakatodo na ako dito. Okay pa. Dun sa dating mga yung lumabas, yung yung parang square or parang bilog, wala pang kalahati. Halimbawa, nandiyan pa lang sa 10 o'clock. Basag na basag ng tunog Pero ito, kagaya ng D10 din, malinis din magbigay talaga ng sound ngayon yung mga bago lumalabas. Siguro nga dahil meron siyang digital optical, hindi mas digital na ilabas ng tunog niya. So, dahil sa Twitter yung gamit natin, may asahan natin na medyo matalas sa pandinig. Pero tingnan natin kung medyo malilinis niya ng konti. Kasi nga may naghahanap ng mga setup na budget meal daw, o yung mga budget friendly. Kaya ayan, bibigyan natin ng murahing setup. Pero itong gantong piyesa Twitter nito, sa lahat ng piyesa Twitter na subukan ko, ito yung pinakang the best para sa akin. Ito yung parang medyo okay ang dating. Hindi siya ganun kasakit sa tenga. So, play. So subukan natin sa mga decaf song. Tingnan natin kung mapapasayaw natin ito yung kagaya sa testing natin dun sa TPA3255. Kung kaya din ibigay nito ang amplifier na ito. So ito, play na natin. Dark Horse. Konti lang kasi maka-copyright kaya sa hindi naman. So pagmasa natin yung cone. So ayos din. Dahil nga merong preamp nakatodo yung medyo 3 o'clock yun sa bass boosted ko. So subukan pa natin sa ibang bass song. Techno remix tayo.
naman, mapa high bass tsaka medyo low bass, okay naman. Kasi meron akong mga nabasa sa mga forum, sa mga groups, na kaya daw sumikat yung mga D10, D50, D100 dahil sa mga ragataksong. Malakas daw kapag mga ragataksong. Pero napansin ko na mga yung excursion niya sa low frequencies, may binibigay rin namang lakas eh. Pero hanggang 100 watts lang talaga. Kaya kung halimbawa ito, yung power nito, kasi nakalagay dito 800 watts, pero hindi naman totoong power niya yan. More or less mga nasa 100 watts RMS ito. So yung max continuous power niya sa 200 watts na pwede nyong i-feed para ma-maximize yung power nito. So bitin to para dito. Kaya kung gusto nyo palabas yung tunay power nito, tumawag kayo ng at least 200 watts na RMS na amplifier. So dagdag lang pala. So kanina pala siya pine-play na may hard ng mga hardcore bass. Ayan, malamig naman yung kanyang amplifier chip. So kaya hindi na siguro siya nilagyan ng heat radiator or heat sink. So yun lang mga ka-DIYers, nadinig niyo naman yung ginawa nating test sa amplifier nito na D50. So yan, hindi lang natin nasubukan yung FM dahil yung reception ng antenna dito sa amin wala talaga, masagap talaga eh. Tsaka yung USB and SD card, tsaka ito hindi natin nasubukan dahil wala tayo niya. Pero para sa akin goods na goods, okay naman. Teka, yung mic pala, subukan ko maghanap ng mic, tingnan natin So yung mga ka-DIYers, nakasaksak na yung ating microphone na gamit natin. Platinum microphone. So yan, parang papares lang din ito yung mga China phone China microphone na tigwa 150 or 250 sa Bangketa sa Roon. Same lang naman sila. Pero yung quality ng mic niya, yan, nakatodo na siya kailangan mo siyang itodo. Kapag walang kalahati, ayan, halos wala nang marinig dito. Kailangan mo talaga siyang i-maximize. So yung preamp niya para sa microphone masyadong mahina. So mas maganda siguro, mas may upgrade pa yan kung meron kayo mas malakas na preamp na microphone. Pwede, pero kung pang basic lang talaga, tsaka pang yung pang umurahin setup, pwede na yan. Okay na rin naman yung sound set. Maganda rin yung binibigay kahit pa paano. Pero syempre, kahit gandahan mo yung microphone na ilalagay mo, wala na rin talaga. Kailangan talagang i-upgrade na sakali. So yung mga ka-DIYers, nadinig naman yung ginawa nating testing dito sa amplifier board na yan. So okay na rin naman. And napakamura lang naman ito, para nasa 400 something lang sa Shopee. So yung product niyan, product link niyan, lalagay ko lang sa comment section tsaka sa description box. So ayun, patuloy lang tumutok at asahan nyo, gagawa tayo ng version ng Videoke version na cheap price o cheap setup. Yung meron talagang yung meron na talagang player, kasi yung mga lumalabas na mini Videoke player lang player lang, amplifier lang tsaka speakers, walang Videoke player. So yan, lalagyan natin ng Videoke player talaga, tsaka merong pindutan talaga, yung typical na Videoke talaga, pero portable, magaan, pero pipilitin natin maging quality at malakas kahit magaan at maliit lang siya. So salamat sa patuloy na pagtutok.